Naisip kong gantihan siya at ang naisip kong paraan ay ang syotain ng kaibigan niya. At first time kong mag-first move sa lalaki at dun nga'y natupad ang aking plano. Marami akong nakakausap na lalaki at mahilig din akong makipaglaro lalo na pag nahahalata akong nilalaro lang din ako. Sinasabi ng iba na pangit talaga ako kahit nakaayos ako. Meron din naman nagsasabing maganda ako or I don't know kung plastic lang sila or what. Pero thank you sa kanila kasi tumaas yung confidence ko sa sarili ko. Marami akong naka-MU na pogi at college na graduating na. Meron ding teacher nung grade 11 ako at gustong gusto niya akong i-pursue. Gusto ko rin naman siya kasi feeling ko sa kanya ko mararanasan yung relasyon na gusto kong maranasan. Pero dahil alam kung bawal, hindi ko tinuloy. Hanggang sa may isang lalaki na naglakas loob na harapin yung mga magulang ko para manligaw. Pinayagan naman siya pero dapat kung gusto raw naming magkasama ay sa bahay lang. At mula nun ay lagi siyang nasa bahay namin at dinadalhan ako ng pagkain. Napakasaya ko kasi hindi ko akalain na mararanasan ko yun. And sa last relationship ko kasi ako yung pumupunta sa bahay ng lalaki. Or di kaya mag-stroll kami pag gusto naming magkita. To make the long story short, ika 8 days na pagpunta niya sa bahay namin. Walang tao sa amin nun kaya may nangyari sa amin. And after nun, pagka-uwi niya ng bahay, ang sabi niya sa akin ay kukunin daw ng ate niya yung cellphone niya. Lagi na daw kasi siyang nagsi-cellphone at wala na daw siyang magawa. Ang nasabi ko na lang ay sige kasi tutulog na rin naman ako kasi gabi na rin naman nung umuwi siya. At kinaumagahan, pagbukas ko ng Facebook ay naka-unfriend na ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit pero ang sagot niya sa akin ay trip niya lang daw. At bakit daw ba big deal yun sa akin. And then nung hapon na yun ay sinabi niya sa akin na mag-cool off muna kami. Sabi ko pumunta siya dito sa bahay at ayusin namin. Pero sabi niya ayaw na niya at pupunta lang daw siya para sa closure. Kaya ang sabi ko, wag na lang siyang pumunta. Na-open ko sa parents ko yung nangyari. Sinabi ko na lang na dahil mag-focus siya sa pag-aaral kahit hindi naman talaga yun yung rason. At chinat ko ulit siya at ang sabi ko hihintayin ko yung pagbabalik hanggang niya. Sa nalaman ko na pinangangalandakan na niya sa Facebook na single siya. Nagtataka na rin yung mga tropa ko kasi ang pagkakaalam daw nila ay call off lang kami. At dahil doon, nagbeg ako sa kanya na bumalik na siya ngunit ayaw niya talaga. Hindi pa raw talaga siya handa. Ang tanong ko naman sa isip ko, bakit niya ako pinursu kung hindi pa pala siya handa? At matapos ang isang buwan na pag-iintay ko sa kanya, nakablock na ako sa Facebook niya. Wala na talaga, ayaw na niya talaga. Nahirapan lang akong bitawan siya dahil pinanghawakan ko yung pangako niya na babalik siya. Naisip kong gantihan siya at ang naisip kong paraan ay ang syotain ng kaibigan niya. Gumawa ako ng paraan para makausap siya at first time kong mag-first move sa lalaki. Hanggang sa natupad yung aking plano. Hanggang sa lumalim na yung pag-uusap namin at ang sabi niya sa akin ay puntahan ko raw siya sa kanila. At ito na nga yung inaantay ko. Kasi baka mag-picture siya at my day niya at makikita yun ng ex ko. Nagpunta ako sa kanila. Excited kami pareho at nang nakarating ako sa kanila walang tao. At dahil nga walang tao, may nangyari sa amin. Aaminin ko na napamahal na ako sa kanya at walang halong biro na minahal ko talaga siya. And after may mangyari sa amin, tulala siya at nagse-cellphone na lang. Hindi niya ako pinapasin at tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya wala lang at ang tanong niya agad ay kung anong oras ako uuwi. Sabi ko maya-maya, hatid mo ako sa labasan. Sabi niya hindi niya raw ako mahahatid kasi may gagawin daw siya. Hindi ako pumayag kasi hindi ko naman ganun kagaba yung lugar na yon. Hinatid naman niya ako at pagsakay ko ng tricycle, yayakap sana ako sa kanya ngunit umalis na siya. Nagpaalam ako sa kanya pero hindi rin siya sumagot. Pagsakay ko ng bus ay magka-chat pa kami ngunit nang nakauwi na ako, sinin niya na lang ang chat ko. Nagantay ako ng reply hanggang sa mag-alas 10 na ng gabi ngunit wala talaga. Kaya umiyak na lang ako at hinayaan ko na lang siya. Napakaraming tanong sa sarili ko na baka napangitan siya sa akin kasi nung time na pumunta ako sa kanya, medyo hindi maganda yung kulay ng balat ko dahil nag-outing kami bago ako pumunta sa kanila. Alam naman natin na hindi maganda sa babae pag maitim yung muka at may mga pimples. Pumasok rin sa isip ko na baka na turn off din siya sa akin kasi ang dali ko lang nakuha. Sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi ka talaga maganda. Walang lalaking seryoso sa'yo. Sobrang nasaktan ako at simula nun tinamad na akong makipag-usap sa kahit na kaninong lalaki. Letter sender, Jasmine. Ining pansin ko lang ha, napakadali mong ibigay yung sarili mo sa lalaki at normal sa'yo ang makipaglaro at makipaggantihan sa kanila. Hindi mo ba naiisip na ikaw yung lugi? Kasi kasama yung katawan mo sa pakikipaglaro. Kung gusto mo ng lalaking seryoso at mamahalin ka ng totoo, ingatan at mahalin mo yung sarili mo. Kung madali kang bumigay at makipaglaro, pati tropa tinatabla mo. Sa palagay mo ba makakahanap ka ng lalaking seryoso? Same scenario, kada may mangyayari iiwan ka. Tapos sasabihin mo pangit ka, hindi yun doon. Iniwan ka kasi nakuha ka na. Irespeto mo naman yung sarili mo, Neng. Wag naman haya ng haya na lang. Mga ganyang bagay hindi ginagamit sa paghihiganti yan. Kasi kahit sang anggulo mo tignan, hindi lalaki ang talo sa laro mo. Hindi mo ikagaganda yung ganyan. Hindi nasusukat sa panlabas na itsura lang para seryosohin ka ng lalaki. Yung the way you handle yourself bilang babae. Hindi sa paraang pag niloko ka, idadamay mo pa yung kipay mo sa paghihigante.